So mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 17, Day 2. So ang title natin this week ay Christ as the Image of God and the Treasure. So yan ang title natin ngayon. So ngayon ay Day 2. So ito ay preview ng Day 2. Amen. Okay, so magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. So ang una ay John 14:30. I will no longer speak much with you, for the ruler of the world is coming, and in me he has nothing. So ano ba binabanggit dito? Sinasabi niya, the ruler of the world is coming. Kung tutusin, nandito na rin siya. Ruler of the world, si Satanas. At siya ay umiiral itong panahon na ito. Siya ay kaaway ng Diyos. Hindi lang kaaway sa labas, adversary, kaaway sa loob. Kaya mapanganib ito. At sa Biblia, tinatawag siyang strong man. Malakas ang kanyang puwersa. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, in me, he has nothing. Sa akin. Wala siya. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay mas malakas sa kanya. Hindi niya kayang atakihin ng Panginoon. At wala siyang magagawa sa Panginoon. Ang Panginoon ay malakas sa kanya. Siyempre, malakas ang Panginoon. Ang ating Panginoon ay Diyos, manlilikha, at si Satanas ay isa lamang nilikha. Subalit itong pakikibaka kasi na ito ay merong prinsipyo dito. May mga prinsipyong involved na kailangang masunod upang tuluyang magapi ang kaaway. Okay. So, excuse me, maglagay lang ako ng microphone. Okay. Yan, so hindi ko alam kung okay yung sound ko, pero mas mabuti meron ito. Amen. Okay, so yan yun. So yung pangalawang verse, sabi rito, but whenever their heart turns to the Lord, the veil is taken away. Yun. So paano ba matatanggal yung tabing? Yung tabing dito, ito yung talukbong sa pagitan natin at ng Panginoon. Ibig sabihin, madalas merong talukbong sa pagitan natin at ng Panginoon. At yung talukbong, syempre, yan ay ginagawa ng kaaway. Naglalagay siya ng talukbong, tabing sa pagitan natin at ng Panginoon. Upang hindi natin makita ang Panginoon, hindi tayo makatanggap ng pangitain, hindi natin siya marinig, hindi natin makita ang kanyang pangunguna sa atin kasi merong tabing. Paano aalisin ang tabing? Turn our heart to the Lord. So yan ang paraan. Ibig sabihin, ibaling mo yung puso mo. Ang puso natin ang pinaka, sentro ng kung ano tayo. Yung puso natin ay isang direction yan. Na sinasabi sa atin, ibaling natin ang ating puso sa Panginoon. At pag ginawa natin yan, automatically yung veil mawawala. Pagbaling ng puso mo sa Panginoon, yung veil natatanggal, nalalaglag, nahahapa. Yun ang paraan para mawala. So, bumaling tayo sa Panginoon. Ang dali lang naman. Kung naramdaman mo, may veil, may kamatayan, mayroong mga negatibong bagay sa buhay mo. At parang feeling mo, hindi mo matouch ang Panginoon. Hindi naman mahirap bumalik. Hindi naman mahirap na abutin ng Panginoon. Ang ibig sabihin lang, minsan, dahil sa kondisyon natin, merong veil, may tabing. Hawiin mo yan. Hindi mo hahawiin ng paganoon, ibabaling mo yung sarili mo sa Panginoon at yung tabing kusang-kusang mawawala. Kasi sa buhay ng isang Kristiyano, kaya naman nagkakaroon ng veil kasi may minsan mga konsepto, mga bagay na mas tinutuunan natin, yung mga yon nagiging veil yon. Kasi hindi naman si Kristo yun eh. Okay, i-set aside mo yung mga bagay na yan at bumaling yung puso mo sa Panginoon.
Ganun lang kasimple, Panginoon, babaling na ako sa iyo. No? Kanina, okupado ako na maraming mga kaisipan kasi. Iniisip ko to, tama ba to, mali ba to? So, iisip ako ng isip, lalo ako nawala. Ngayon, babaling na ako sa iyo. Turn your heart to the Lord. O kung minsan naman may mga nagawa tayong hindi maganda, kasi commonly ang mga kasalanan ng mga believer, pwede ko sabihin, ang pinakamadalas na kasalanan ng believer ay pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Yan ang common. Nagsisinungaling tayo upang maiwas natin yung sarili natin sa gusot. Oo dapat, pero hindi ang sinasabi natin para makaiwas sa gusot. Pero pagsisinungaling pa rin yan. Ang pagsisinungaling, maganda man ang dahilan o hindi, still, yan ay kasalanan. Pinakamabuti na yung harapin natin yung totoo, no, kesa magsinungaling tayo. Tapos yung pagsisinungaling, nagiging kaugalian tuloy natin yan. Kasi nagsisinungaling ka. So sa susunod, madali mo na magawa. Minsan di ka na nag-iisip, basta iwas-iwas ka sa mga hindi, hindi ako, ganito. Yan, dami mga lies, nawawala tuloy yung ating pananaw sa Panginoon, natatabingan tayo ng mga ganitong kasalanan. So anong gagawin natin? O syempre, mag-develop tayo ng mabuting character na hindi tayo malalagay sa alanganin. O mga tamang procedure ng pagsasagawa, magsalamuha, manalangin. At pero kung dumating ang panahon na kailangan aminin natin, wala namang masama nun eh. Ako nakabasag ng pinggan. Kung sabihin hindi ikaw. Pasensya na po kayo. Pag may pera ako, papalitan ko yan. Di ba? Ano pa sasabihin ng mga tao? Sasabihin mo, dapat hindi mo binasag yan. Ano ka ba? Bakit mo binasag? Hindi mo naman sinadya. Di ba? So marami mga ganyan sa church life kasi minsan nakita ko. Mga nasusukol na tao. Tapos hindi pa rin inaamin ng mga pagkakamali, lalong humahaba ang usapan at humahantong tuloy sa mga hindi magandang mga pangyayari. Kasi simple lang naman eh. Opo, mali ako. Tama naman sinasabi niyo. Pasensya na kayo. Sorry po. Di ba? Kainin mo yung pride mo kasi. Hindi naman tayo perfect talaga. Kaya ayusin natin yung buhay natin, lalo na sa eklesiya, sa pamilya natin, sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Ang Panginoon, walang kasinungalingan, maski na minsan. Kaya yung kanyang relasyon sa Ama, transparent, napakaganda. Dapat ganun din ang relasyon natin sa Panginoon. At hindi lang yan, yung mga bagay na sobrang nakapokus tayo na hindi si Kristo, bitawan natin yan. Bitawan mo. Huwag ka rin mabuhay sa mali at tama. Masama o mabuti. Okay? O mga bagay na dapat at hindi dapat. Hindi yan. Si Kristo dapat ang focus. Kapag si Kristo ang focus mo, sa kanya ka nakabaling, walang tabing sa pagitan natin. At walang gawain si Satanas na isa sa gawa para sa atin. Kasi kaya siya nakakapasok kasi natatabingan niya. Gumagawa siya ng mga pagtatabing. Yan ay isa sa mga estratehiya ng kaaway. Maglagay ng tabing. Paano niya gagawin yon? So una, nakafocus ka sa mga bagay na hindi si Kristo. Napaka-opinionated minsan natin, napakadami nating konsepto, iniisip natin na tayo ay ma-spiritual kaysa sa iba. Ang iniisip natin mas tama kaysa sa iba. Kaya ang dami. Tapos to the point na minsan hindi natin alam na tayo ay nalilinlang ng kaaway. Tuso ang kaaway. So yun. At sumunod tayo sa daloy ng eklesiya. Huwag natin salungatin. Sapagat kung sinabi ng mga kapatid na ganito ang gawin natin, huwag na tayong sumalungat. Karamihan sa mga desisyon, pinag-pray na nila yan. Tama yan. At yun yung minsan mga problema sa church eh. May mga nangungunang kapatid, nag-pray sila, nagsalamuha, pero nung dinala sa eklesiya, parang yun, lalabas na yung mga opinion ng mga kapatid. Huwag natin gawin yan. Maski ako
pag anong sinasabi ng church ng mga kapatid, amen ako. Kung mali man yan ay responsibilidad nila sa Panginoon. Pero mas madalas, sige, gawin natin yan. Lalo na alam ko, nanalangin ng mga kapatid, nagsalamuha, amen ako dyan. So, ganun. So, kung bisa, meron tayong isang attitude na dapat simple tayo. No, wag tayong magpa-star. Kumisa lahat na is nandoon sa pakaliwa, ikaw lang yung isang kumakanan. No, yan ay mga pagsalsalungat. Okay, so tuloy ko na ito. Magbabasa na ako. Amen. So we need to see that the gospel of the glory of Christ first shines into us. And then it shines out from within us. The more the glory shines within us, the more it penetrates into our being and saturates it. Eventually, the inner glory will swallow up our entire inward being. Then the light of the gospel of the glory of Christ will shine out through us. Amen. So maganda yung sinasabi rito. Yung gospel. Sinasabi ko, ang gospel, hindi lang siya word. No, kung minsan iniisip natin, ang ebanghelyo ay nangangailangan ng magaling mag-speak. So, hindi ganyan. No, kung magaling mag-speak, maraming tao sa mundo magagaling mag-speak. Wala tayong panalo sa kanila. Ganon. Pero hindi yan ang gospel. At hindi lang siya magandang balita o masayang balita. Sa mundo maraming magandang balita, masayang balita, pero hindi naman siya gospel. Ang gospel ay si Kristo. No, at ang ebanghelyo ay merong pagsinag ng liwanag. Yun. Si Kristo, okay, na nagkakaroon ng pagsinag ng kanyang kaluwalhatian. Una, tungo sa atin. Dapat merong pagsinag ng ebanghelyo sa loob mo. Nararamdaman mo may liwanag na nasisinag papunta sa loob natin. So, dapat ganyan. Dapat meron tayong ganyang pandama. Na itong gospel na ito ay isang liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo. At itong liwanag na ito, dumadaloy tungo sa akin, tumatagos, tumitigmak, na damang-dama ko. At kalaunan siya ay ihahayag natin. Habang nag-iibanghelyo ka, meron kang pagsinag ng liwanag na galing sa Panginoon. Yan ang gospel. At tanging ganyang gospel lang ang pwedeng mag-save sa mga tao. At ito ay natatamo sa pamamagitan ng karanasan sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, pagbaling sa Kanya, pagtutuos ng mga negatibong bagay, kasalanan, mga bagay na mabuti man, pero hindi naman si Kristo na pinag-uukulan natin, especially mga konsepto natin na madalas nagiging hadlang. So, kaya maganda ito. Binibigyan tayo ng isang paliwanag tungkol sa ebanghelyo. Amen. Such a shining cannot come by way of teaching. It can come only through the experience of Christ, who is himself the glory of God and the manifestation of God. Okay, so ito pansinin natin to. Okay, so yung ebanghelyo ay hindi sa pamamagitan ng pagtuturo, no, kundi sa pamamagitan ng pagdaranas kay Kristo. Kay Kristo. Okay, so yan yung bunga ng pagdaranas kay Kristo. Amen. Amen. At si Kristo ang kahayagan ng Diyos. So yung mga liwanag na sinasabi natin dito ay si Kristo na kahayagan ng Diyos. Hindi ito mga bagay na hiwalay kay Kristo. We praise the Lord that Christ has shown into the depths of our being that now He is shining within us and that He will shine throughout our inward being. Di ba? So sinasabi natin, merong sinag, no, na
pumapasok sa atin. So kanina ginamit pa yung mga salitang ito mga sinag na ito ay tumatagos, tumitigmak sa loob natin. Sa English kasi ginamit niya saturates, permeates, penetrates and saturate. Penetrates. Yung penetration, yung tumatagos siya, lumulusot siya. Itong sinag na ito, lumulusot siya tungo sa loob natin. Meron siyang ganyan, parang laser siya na napakatindi ng kanyang sinag. At eventually, saturate, tinitigmakan tayo, nagiging liwanag tayo. At mula sa kaibuturan natin, magkakaroon ng isang pagliwanag. No? At ito ay ang ebanghelyo na walang iba kundi si Kristo mismo. Nakapasok ba kayo sa ganyang karanasan? Nung nagpipreach kayo ng gospel? No, hindi lang ito basa-basa ng mystery of human life. Ang mga mystery of human life ay mga tools ng gospel. Tools siya. God ordained way ang tools natin. Ito mga booklet na ito. Yung word tools natin yan eh. Pero pag ginamit natin siya, okay, bilang gospel, dapat mayroong shining. Yan. Hindi pwede yung nagpipreach ka ng gospel, puro kadiliman na nararamdaman ng tao. May problema tayo pag gano'n. Okay, so yan. Amen. Amen. So, therefore, we need to pay attention to the inner shining of Christ as the glory within. The goal of God's economy is that we all shine forth His glory. As we are under such a shining, Christ saturates us with Himself, and we enjoy the sweetness of Christ living in us to be our life and our person. So, yan yung gospel. So, ito yung mga minsan na nawawala sa atin nakukulang sa atin No, pwede, madami nagsasabi, alam ko naman mag-preach ng gospel mystery of human life, tagal ko nang ginagamit yan, memorize ko na nga yan So, tungkol sa way, sa work, pwedeng kabisado mo, pwedeng alam mo, pero hindi siya mamumunga. Hindi siya mamumunga. Kasi wala yung realidad ng kaluwalhatian ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, habang nagpipreach tayo, dapat mayroon tayong karanasan ng presensya ng Panginoon bilang sumisinag na isa, bilang nagliliwanag na isa. At habang nag-i-speak ka, dapat meron kang karanasan ng pagtatamasa sa Kanya. Meron liwanag na nadadamo mo habang nagsasalita ka. Amen. So, ayun. No, alam mo ba, ang pera hindi makakapag-satisfy sa buhay ng tao. Alam mo ba? Diba? So, yung salita mga ganyan, ramdam na ramdam mo, tumatagos yung salita mo. Nagpe-penetrate doon sa tao. Diba? May tagos. Merong penetration and saturation, merong pagtitigmak. Hindi man siya masave ngayon, yung sinabi mo, nailalin mo sa kanya. Mamayang gabi, pag uwi niya, hindi siya makatulog. Ano ba mga pinagsabi ng tao na yun? Ano ba yun? Parang hindi ako mapakali. Sabi niya, tumawag daw ako, Panginoon. Tatawag na ako. So, may ganyang epekto yung ebanghelyo. Ibig sabihin, nagawa mo siya ng tama. Congratulations. So, wag nating hatulan na, brother, hindi naman naligtas yung taong ito. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kung nagawa mo siya ng tama, meron kang liwanag, meron kang paglalalin ng buhay, at ikaw mismo, ramdam mo, nakaisa mo ang Panginoon. Kailangan manalig ka na itong taong ito, maliligtas ito. Amen. The veils that cover today's Christians make them very touchy. If they are touchy with even slightly, okay, they are offended. The reason for this touchiness is that Satan is a subtle one, the touchy one, is crouching in their mind, okay,
And Satan is lurking in the mentality of today's veiled Christians. What a pitiful situation that so many genuine believers in Christ are still veiled. So, ito mga practical na situation na sinasabi sa atin. Pag ikaw ay veiled, no, hindi magiging maganda yung condition mo kasi veiled ka. Ang ibig sabihin ng veiled, ikaw ay na-focus sa mga bagay na hindi si Kristo. Diba? Pwedeng na-focus ka sa emotion mo. No? Minsan yung iba, harapan pag sinasabi, maramdamin ako eh. Madali ako maasaktan, ma-offend. Dapat hindi mo sinasabi yan. Dapat itakwil mo yan. Alam mo na yan ay isang kahinaan. No? Kaya sabi niya, ang dahilan, bakit may mga kapatid na napakasensitibo, maramdamin, madaling masaktan, ay dahil veiled sila. So, yan yung dahilan. No? So, hindi normal yan. Huwag natin sabihin yan ay normal. Yan ay hindi normal na bagay na ang isang believer ay very touchy. Touchy, ang daling, sobrang maramdamin. Maski na pinanganak kang maramdamin, dapat hindi ka na ganyan ngayon. Dapat yan ay isang past history na ng buhay natin. Kung hindi natin na-overcome yung ganyang kahinaan, paano ka papasok sa kaharian ng Diyos ng ganyan ang ating kondisyon? No, so, yan mga kahinaan. Marami tayong kahinaan. Meron namang iba, mainit ang ulo. No, habang nagpe-fellowship, madali magpanting yung tenga at nagre-react. Paano ka papasok sa kaharian ng Diyos kung ganyan ka? No, hindi mo hinayaan na ang Panginoon tuusin niya yung mga natural na bagay sa buhay natin. So mga kapatid, no, lahat ng ito ay nangyayari dahil tayo ay veiled. Ibig sabihin, hindi talaga totoong nakabaling sa Panginoon. Kung nakabaling ka sa Panginoon, punong-puno ka ng pagtatamasa, at nararamdaman mo yung grace ng Panginoon, hindi ka maging touchy. Maramdamin. Hindi mangyayari yan. So, ang ibig sabihin nito, yung pagiging maramdamin natin ay nagpapatunay na hindi tunay ang pagbaling mo sa Panginoon. Meron kang veil sa buhay mo. At ito mga sinasabi ko, ito ay batay sa katotohanan. Batay sa katotohanan. Kaya, nawa, mabago tayo. Ang una nating gawin, ibaling ang puso sa Panginoon at ang tabing ay mawawala. Kapag walang tabing, kitang-kita mo ang mukha ng Panginoon. Dinig na dinig mo ang kanyang tinig. Nadadama mo ang silay, ang pagsinag ng kanyang liwanag sa iyo. Sino makakapagbagsak sa iyo kung ganyan ang sitwasyon mo? Sino ang makakapag-pin down sa iyo kung ganyan ang sitwasyon mo? Wala. Hindi ka babagsak. Hindi ka hihina. At ang ulo mo palagi nakataas. Hindi siya bababa. At kaya mong tignan ng tao ng mata sa mata. Amen. So, ito mga sinasabi ko, ito ay medyo related dito. Kasi binanggit niya yung touchy. Maramdamin. Get offended, nasasaktan. Naku, kayo mga sister. So, kailangan nyo ng pagbaling. So, mula ngayon, Panginoon, papanatiliin kong walang veil sa pagitan mo at ako. Yun lang ang paraan. Upang sa ganon, malaya tayo sa katusuhan ng masamang isa. Malaya tayo. Maski mga brother, huwag tayong bumaling sa ating mga natisod na kaisipan. So, minsan parang feeling natin, napaka-spiritual natin. Amen. Okay, so, ito.
we need to apply these words about veils to ourselves. It is crucial that we be on the alert, for it is possible for anything that is not Christ himself to be used as a veil by the subtle one. Satan may use even the scripture or the law given by God as veils. Yan. O ito. Lahat ng bagay pwede maging veil. Huwag natin isipin na ang mga veil ay mga kasalanan, makasanlibutang bagay. Kasi madali makita yan eh. Di ba? Madali ma-expose yung mga kasalanan, mga makasanlibutang bagay, mga kinababaliwan ng tao. Kung ikaw ay isang believer, madali mo ma-discern ito. Ewan ko lang kayo. Bakit biglang humina ako? May kasalanan ako. Alam na alam mo na veil yan. Madali mo siya matutuos kasi na-expose siya. Na-expose siya ng liwanag ng Panginoon. So yung liwanag ng Panginoon, mas madali niyang i-expose yung mga kasalanan, makasanlibutang bagay, mga maling bagay sa buhay natin na pwede maging veil. Pero ito, ang sinasabi rito, lahat ng bagay pwedeng maging tabing. Pwede siyang maging tabing, pwede siyang maging talukbong, maging ang kasulatan. Maging ang kasulatan. Ano ibig sabihin? Maging ang Biblia, pwede siyang maging tabing. Alam niyo ba? Maging ang kaalaman natin sa Biblia, pwede maging tabing. Kaya sabi niya, dapat on the alert ka. Alerto ka. Alisto ka sa mga bagay na ito. Sapagkat gagamitin ni Satanas ang mga bagay na ito, kukunin niya yung attention mo, yung focus mo, o yung tuon mo, na matuon ka sa mga bagay na ito, mawawala ka sa Panginoon. At yung bagay na yun, magiging tabing siya. At mula dyan, aatakihin ka ni Satanas. Naku, kadalasan pag nandiyan na tayo sa ganyan sitwasyon, bakit ganyan ang mga kapatid? Papasok na yung mga question, mali sila. Hindi tama yung mga desisyon nila. Mali ito, hindi tama ito. Oo, so ayan na, kasi may veil eh. Tandaan natin, ang Panginoon, hindi mali o tama, kundi siya ay buhay. Buhay ang Panginoon natin. Kapag tayo ay nakabaling sa Kanya, tayo ay may buhay. May pandaman ng buhay. Pero pag tayo hindi nakabaling sa Panginoon, maaring tama yung ating konsepto, pero walang buhay. Nakakadama tayo ng kamatayan. So yan yung kailangan alert tayo sa mga bagay na ito. Kasi itong mga pagtuturo natin, mga kapatid, ito ay nasa prinsipyo ng buhay. Marami mga tao na hindi alam ito. Marami mga tao na nabubuhay sa prinsipyo ng mali, tama, spiritual, okay, ayos ito, biblical ito, o ano pa yan. So, hindi yan ang ating direksyon, at hindi rin yan ang batayan natin. Ang batayan natin ay si Kristo. At mula kay Kristo, mayroong liwanag, mayroong buhay, may pagsilay ng kaluwalhatian. At yan ay nangyayari kung walang tabing sa pagitan natin at ng Panginoon. Kaya ang repentance hindi naman magsisi sa mga maling ginawa, kundi ang bumaling sa Panginoon. Bakit ka natatabingi? Kasi hindi ka nakabaling sa Panginoon. Kaya mag-repent ka. Ang ibig sabihin, bumaling ka ang kaisipan mo, ibaling mo sa direksyon ng Panginoon na kung saan nakikita mo siya. May liwanag, may buhay. Amen. 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 So sabi niya, the law is good, holy, and spiritual. But even such a good, holy, and spiritual thing in the hands of Satan can become a veil. Bakit naging veil ang mga bagay na ito, ng mga banal, maging ang Biblia? Kasi nasa kamay siya ni Satanas. Nasa kamay siya ni Satanas. Kaya pwede siyang gamitin ni Satanas as a veil. Yung mga natutuhan natin, okay, na maaaring mga good principle related to work,
related to procedure. Napunta siya sa kamay ni Satanas, naging veil siya. Lahat ng bagay na nasa kamay ni Satanas ay hadlang at hindi magandang bagay. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung tinukso ni Satanas ang Panginoon, ang ginamit niya, Biblia. Sabi niya, nasusulat. Di ba? Nasusulat. Ilang beses binanggit ni Satanas yan. Ibig sabihin, scripture ang hawak niya noon. At ginamit niya yung scripture para tuksuhin ang Panginoon. Tama ang Biblia. Ang problema, napunta siya sa kamay ni Satanas. Naintindihan natin? Kaya kailangan alert tayo. No? At dapat, ang primary attitude natin ay ang mag-focus sa Panginoon. Sapagkat sa pag-focus natin sa Panginoon, we can never be wrong. Tandaan nyo. Kailan ba tayo hindi pwede magkamali? Kung nakafocus ka sa Panginoon, wala kang mali. Perfect ka. Perfect ka. At ito ay ang pakikiisa sa Espiritu, paglakad sa Espiritu, paggawa ayon sa Espiritu. Lahat ng ito ay perfect. At sa pamamagitan niya na ibubuhay mo ang Panginoon. Diyan yung tama. Wala nang iba. No. Other than that, pwedeng maging mali. Amen. Amen. Okay, so sabi niya, this indicates that Satan can use even the highest spiritual gift to veil our understanding. Thus, it is possible for anything that is not Christ Himself to be a veil. So, tama naman. Tama naman. So, parang madali ma-deceive. Amen. So, in 2 Corinthians 4, Paul gives us a general case. In verse 4, he says that the God of this age has blinded the thoughts of those who do not believe. The God of this age is Satan. Those who are blinded or veiled think that they do not worship anything. Actually, their God is Satan. Diba? So, yan yun. The God of this world, blinded. Binubulag niya ang kaisipan ng tao. Yung mata, hindi Yung kaisipan ang binubulag niya. Sapagkat kung nabulag ang kaisipan ng isang tao, magiging mali ang kanyang direksyon. At mawawala siya sa presensya ng Panginoon. At mababaling siya sa mga bagay na hindi ang Panginoon. No? Kaya ang madalas inaatake ni Satanas, yung kaisipan ng tao. Kung minsan maglalagay siya ng isang kaisipan sa iyo. No? At yung kaisipan na yan, hindi galing sa Panginoon, galing kay Satanas. No? So, alam niya ang weakness natin. At sasabihin ko, mga kapatid, no, lahat ng bagay na hindi galing sa Panginoon ay pwedeng maging galing kay Satanas. So, dyan tayo dapat maging maingat. Diba? Sabi ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. So, yung proposal, maganda. Isipin mo, mga bato, naging pandesal. Sarap, di ba? At beneficial sa mga gutom. Kasi gutom na ang Panginoon nun. Ilang araw siya nag-ayuno, gutom na siya. So, para sa mga bato na maging tinapay, magiging beneficial sa kanya yan. Pero, gaano magkaganda ng proposal? Tandaan natin, ang pinagmulan ay si Satanas. Kaya mag-ingat tayo. No? Lalo marami mga tao sa panahon na ito, nabubuhay sa prinsipyo ng tama at mali. Kaya ay profitable o hindi profitable. Productive, hindi productive. Ang daming Kasi tayo ay nag-aral sa eskwelahan, no, at natuto mag-analyze ng mga bagay na may pakinabang tayo. Minsan nadadala natin yan sa ating Christian life. Bihira tayo magtanong, si Kristo ba to? O hindi si Kristo? Panginoon, ikaw ba to? Bigyan mo ko ng damdamin.
Madalas hindi natin ginagawa yan. Kundi hindi tayo umaabot sa ganung klaseng analysis. Ang madalas hanggang kaisipan lang tayo. Okay ito ayos ito. Mas matipid itong itong paraan na to. O mas madali. Okay. O mas masaya ang mga tao dito. So ang dami natin mga consideration para tanggapin ang isang bagay at pagpasyahan ng isang bagay. Kaya mula ngayon, anumang bagay na hindi si Kristo, hindi nang galing sa Panginoon, kailangan maingat tayo. At on the alert, sabi dito. Amen. Amen. Atheist. Alam niyo atheist. Ang mga atheist kasi, ito yung mga taong walang Diyos at hindi naniniwalang meron Diyos. So, tingnan niyo yung mga atheist. Matatalino yan. Ako. Ilang atheist ang nakausap ko at nakipagdebate sa akin. Ang tatalino. Ang yayabang. Alam mo mga kung sino. So, minsan nga sabi ko, talaga, inisip mo walang Diyos? Sabi ko, wala talaga. Sabi ko, sige nga, kausapin mo yung Diyos ngayon. Sabihin mo ngayon, kung may Diyos, tamaan ka ng kidlat. Sabihin mo, sige. Ayaw sabihin. Natakot. Baka nga meron tamaan siya ng kidlat. Okay, so lang yun. Kung minsan sa mga usapan, biglang lang yun. Okay, so ito. Pakinggan nyo. Atheists worship Satan without knowing what they are doing. All people today, whether primitive or highly cultured, have been blinded by the God of this age. Consider all those those you see on the street or in the supermarkets. How few of them know God. This is true even among a vast number of those who go to today's chapel, cathedrals, and denominational buildings. There is little revelation of the Son of God, and there is veil upon veil to keep people from knowing Christ. In their blindness, many condemn those who have seen the vision of the living person of the Son of God. Ang dami nga naman ngayon. Pag tinignan mo sa paligid, ang daming tao. Veiled. Nagmamarunong pero veiled. Nagmamagaling pero veiled. Diba? Nagpapaka-spiritual. Naggustong makita na sila ay mga religyoso. Pero they are veiled. Tama naman ito. Diba? Kaya ang daling ma-veil ng tao. Kasi isipin nyo, ito, nung ang Panginoon ay nandito sa lupa, nakikita nila si Kristo ng physical, pero hindi nila kilala. Hindi nila kilala ang Panginoon. Di ba? Nung minsan nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga disipulo, ano ba sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ba ako? Di ba? Ano sabi niya? Isa kang propeta. Ikaw daw si Juan Bautista na nabuhay na muli. O ikaw daw ay isa sa mga propeta. Ikaw daw ay si ganito. Sino ba ang nagsabi na itong isang ito ang totoong Kristo na anak ng buhay na Diyos? Isang tao lang. Yan ay walang iba kundi si Pedro. At yung pananaw na yan, sinabi pa ng Panginoon, hindi yan galing sa iyo. Yan ay isang revelation na binigay sa iyo ng Ama, kaya nakita mo. Kaya ibig sabihin, lahat ng tao ay veiled ng panahon na yon. Kaya hindi ganun kadali makita, makilala ang Panginoon. At yan ang sitwasyon ng sangkatauhan sa panahon na ito. Amen. Kaya huwag tayo magsabi na exempted tayo rito. Pwede ngayon, hindi ka veiled. Pero baka mamaya veiled ka na. So, kailangan natin ng awa ng Panginoon. Amen. Okay, so sabi niya dito,
Today, many of us earnestly desire to live Christ. But to live Christ, we need revelation. The only way revelation can come to us is if we drop our concepts. We also need to pray, Lord, I trust in you to defeat the God of this age. Apart from you, I do not worship anything. Lord, I turn my heart to you and I drop all my concepts. I don't want to worship anyone other than you. If you pray in this way, the light will shine and you will receive revelation. If you drop your concepts and turn your heart to the Lord, the veils will be taken away and the God of this age will have no ground in your being. Diba? So, kailangan natin ng awa ng Panginoon. Kailangan natin ng mga panalangin na nagsasabi, Panginoon, nais kong ibaling ang puso ko sa iyo upang lahat ng mga veil, mga talukbong ay maalis. Makita kita, makatanggap ako ng pangitain, direkta mula sa iyo. So, yan yung situation natin. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Hindi natin kailangang makipagtalo sa tao. Tama ako, mali kayo. O hindi rin natin kailangan kondenahin ang mga tao. Ito ay isang pag-expose lang ng sitwasyon ng lahat ng mga tao. At kanina binanggit ko, maging nung panahon na ang Panginoong Jesus ay nandito, yung mga tao ay veiled. Ano ba yung veiled? Ang veiled ay hindi mo nakikita kung sino ang Panginoon. May desire ka, yes, to live Christ. Panginoon, mabubuhay ako kay Kristo. Pero wala kang revelation. Paano mo ibubuhay si Kristo? Wala kang revelation. Ang dahilan niya, dahil may talukbong ka. Hindi mo siya kilala. Baka iniisip natin ang ibuhay si Kristo. Okay, ay para makatanggap tayo ng maraming mga blessing, yumaman, maging maganda ang buhay, maganda ang kalusugan. Hindi natin alam ang ekonomiya ng Diyos. Paano natin maibubuhay si Kristo? So, kailangan natin, unang-una sa lahat, manalangin na Panginoon. Alisin mo ang lahat ng tabing, makita kita ng mukhaan, maibaling ko ang puso ko sa iyo. Amen. So, prayer. Tamang prayer ang kailangan. Amen. The light is here and it is shining. Our problem is that our heart is turned away to many other things and therefore we are covered with layer upon layer of veils. Tayo na yung sinasabi rito. Tayo na to. This enables the God of this age to have a ground in us. As a result, our thoughts are darkened, blinded, hardened, and we cannot receive revelation even though we may read the Bible and listen to messages. Oh, how we need revelation. Tayo na to. Amen. So pwede ko nga sabihin ang dahilan ng mga problema rin sa church life ay ito. Ang dahilan din kung bakit nawawala ang pagkakaisa ay ito. Ang dahilan din bakit hindi nakakasulong mga kapatid na wala ang one accord ay ito. Veiled. At kapag veiled tayo, hindi tayo makapasok sa totoong pagkakaisa. At totoong being one accord. Kaya maganda itong message na ito. Sa isang banda, ini-expose niya ang kaaway. Yan yung tinatawag na God of this age. Okay, the God of the world. Okay, so yan ay walang iba kundi si Satanas. At si Satanas ay gumagawa sa mga paraan na hindi natin namamalayan na tayo ay nalilinlang, natatabingi. Okay, so wala tayong kaalam-alam. Kailangan lang natin ng awa ng Panginoon upang sa isang iglap makabaling tayo at makatanggap ng liwanag. Naku, ganito pala ako. Naku. Amen. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, na hinahantad mo ang gawa ng masamang isa. Siyang Diyos ng kapanahunan na kung saan binubulag ang mga kaisipan ng mga tao upang maraming tao ang hindi manampalataya sa iyo.
At maging sa amin ng mga believer, Panginoon, dumadating din ang mga sitwasyon na kami ay natatabingan ng marami mga bagay, lalo na ang aming mga konsepto. Panginoon, nawa matuto kaming manalangin hanggang kami ay maibaling sa iyo. Panginoon, maalis ang mga tabing sa pagitan mo at pagitan namin. Makita ka namin, makatanggap kami ng pangitain mula sa iyo at makapamuhay kami na isang buhay na tunay na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.